O eto na. Eto na ang resulta mga kababayan ng impeachment laban kay VP Sara. Lalo lang minahal ng taong bayan si VP Inday mga kababayan at sa tingin natin nakatulong pa itong impeachment mga kababayan para maipopromote si VP Sara sa madla dahil sa latest survey ng PAS-Asia mga kababayan tumataginting na 49% ang nakuha ni VP Sara sa survey mga kababayan. Lalo pa niyang naungusan ang kalahati lang sa kanya si Leni Robredo na 26% at si Raffy Tulfo na 14 mga kababayan. At si Risa na atat hindi man lang napasok sa listahan. Virus. Mabuti pa si Torre mga kababayan nakakuha ng 0.1. Si Risa wala talaga kahit bumi. Diyos ko Lord. O kaya, etong impeachment ni VP Sara is free endorsement pa para sa kanya mga kababayan. O eto. Tingnan nyo ang breakdown mga kababayan. Nanguna si VP Sara at head to head pa talaga nila Head to head nila na sa survey mga kababayan. Parang pinagsabong one-on-one. Si Risa na hindi man lang mga kababayan na lumabas doon sa listahan sa overall. Kung i-head to head siya ni VP Sara is 21% tapos si VP Sara 60% pa kababayan. Yung 21% no choice pa yan. So ibig sabihin mayroon pang mga dilaw mga kababayan na bumoto talaga kay VP Inday dahil ayaw nila kay Virus. Provided na no choice talaga no choice. 60% mga kababayan ang nakuha ni VP Inday kung si Virus ang kanyang kalaban. Kung si Leni Robredo 52% pa rin ang nakuha ni VP Sara. Samantalang 39% kay Robredo mga kababayan kung wala nang ibang pagpipilian. Kung dito naman, si Boy Pagpag at si Tulfok mga kababayan ang isali, 57% pa rin kay VP Sara Duterte. So, ibig sabihin nito, kahit pa idagdag mga kababayan ang boto ng dalawa, hindi pa rin matatalo si VP Sara. Dahil mukhang ang lumalabas dito mga kababayan mayroon ng solid mga kababayan na buboto kay VP Sara na hindi talaga magbabago na ever. Kahit ano pang itapon nilang kasinungalingan. At marami iyan. At dito, kung silang tatlo ang tatakbo, panalo pa rin si VP Inday. 56%. Walang binatbat si Bendalo Tulfo at Virus mga kababayan. Yan ang resulta sa pagpipilit ninyo ng impeachment na yan na hindi naman nakaapekto sa kredibilidad ni VP Sara. Si Vice President Sara Duterte ang nangungunang kandidato sa pagkapangulo kung ngayong gagawin ang eleksyon 2028 batay sa bagong PAS-Asia survey. Yan mga kababayan. Simula 2022 na survey hanggang ngayon. Consistent si VP Sara na gusto ng mga tao na maging susunod na presidente. Sa listahan ng 6 na posibleng kandidato, 49% ang nagsasabi. Tingnan nyo Tingnan nyo kung nasaan si Risa Virus mga kababayan. Mabuti pa nga si Torre nakakuha ng 0.01. Si Risa ibig sabihin mas kaunti pa ang nakuha niya boto mga kababayan. Si VP Duterte ang kanilang iboboto sa pagka-presidente. 49. 26% naman kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Napakalayo. Senador Raffy Tulfo. Napakalayo. Kahit idagdag pa nila ang boto ni Tulfo at saka ni Leni Robredo, 40%. Kung mag-joint forces sila mga kababayan, wala. 49 pa rin kay VP Sara. Big 1% sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor nagbunga ng turo-turo ni Vince Dizon. Nagka 1% na siya. Si Magalong din, wala. Ang taingang yan mga kababayan, nasira yan dahil bumangag Bumangag kay Marcos si Magalong. At 0.1% naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Diyos ko Lord. Kay Risa Ontiveros pala. Andun kay Risa mga kababayan, 0.01. Diyos ko Lord, kawawang virus. Siya pala ang panghuli. 0.01 mga kababayan ang nakuhang rating sa PAS-Asia survey. Si Risa. Kawawa. May mga nabanggit din mga pangalan na wala sa listahan. Sa pagitan naman ni Duterte, Robredo at Raffy Tulfo, 51% ang wala pa rin. Duterte, 27% kay Robredo at 16% kay Raffy Tulfo. Mataas pa rin. Wala talaga. Kung sa pagitan nila ito ni Senador Tulfo at Risa Ontiveros. Yan, sinasabi natin. Iboboto
si Senador Erwin Tulfo, habang 13% kay Ontiveros. Hontivirus. Sa pagitan ng vice, Senador Nagkaboto lang si Hontivirus mga kababayan kung i-one-on-one sila. Na hindi naman mangyayari mga kababayan sa totoong buhay. Tulfo at Senador Bam Aquino, 57% ang boboto kay Dahil Duterte. marami 60% talaga. kay Tulfo at 15% Marami talaga ang tatakbo. kay Aquino. Kung one-on-one na karera sa pagitan ni VP Duterte at Robredo, 52% ang pipiliin si Duterte at wala pa rin. 39% kay Robredo. 60% naman ang boboto kay Duterte kung ang makakalaban niya Eto no, kumpara yung sa last sa survey mga kababayan. Ang sabi nila, malapit na daw makahabol si Lutang Lobredo. Ngayon, wala na. Napakalayo na mga kababayan. Dahil ito sa impeachment. Ilang days pa lang? 8? 7? Aabot ito ng buwan-buwan mga kababayan. Pagdating ng panahon na 100% na yan si Sara. ay si Ontiveros. 21% ang nagsabing Kawawang Hontiveros. 7 tao naman ang pinagpilian sa survey para sa pagka-vice presidente. 26 Yes. I love Bongo. Bongo. Dyan na tayo mga kababayan, Bongo. Pero gusto din natin si Senator Marcoleta eh. Kaso nga lang mga kababayan, delikado si Senator Marcoleta. Hindi makakapangampan niya. Hindi pa yan pakakawala ni Bangag eh. 10% ang nagsabing Bongo si na Senador tayo. Bongo ang kanilang iboboto. 21% kay Senador Robin Padilla. Kung makakalabas si Senator Marcoleta na mga kababayan. Tig 14% sina Senador Bam Aquino at dating Senadora Grace Poe. Si Senator Marcoleta, kawawa si Senator Marcoleta, no? Talagang ginipit ni Bangag, no? Lintik lang ang ulang ganti. Di bali, Senator Marcoleta, natatapos din ang kasamaan ng Bangag na yan. 9% kay Senador Erwin Tulfo. 4% kay Senador Kiko Si Pangilinan. Torre, At 0.5% Ang matsing. kay Torre. Si May Torre, mga paano? Lumalabas pa ang pangalan ni Torre, no? respondent na nagbanggit ng ibang pangalan na wala sa listahan ng Pulse Asia. Sabi ng Senator Pulse Asia, Marcoleta, walang grupong nagkomisyon ng ulat na bayan sa survey na isinagawa nitong June 28 hanggang July 3 bago simula ng impeachment trial ni Vice Bago pala yan, How much more pag natapos na? President Duterte. 2,400 na ranang sumagot at may margin of error itong plus-minus 2%. Nakakuha si Duterte ng 49% bilang first choice sa pagkapangulo. The first Pangalawa choice! naman si dating Vice President Ang dapat nating tingnan dito mga kababayan, ang breakdown dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tingnan natin kung sino ang malakas mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. NCR. Akala natin baluarte yan mga kababayan ni Robredo. Nakuha ni Sara 39%, 38 lang kay Robredo. Balance Luzon, tabla pa sila mga kababayan, 31. Kabilang dyan ang Bicol ha. Visayas 53%, 27 lang kay Robredo. At Mindanao 87, 8 lang kay Robredo. Ano na yan? Saan kayo pupulutin? Kaya nagkukumahog sila mga kababayan na ipa-impeach si VP Sara Duterte. At kaugnay ng usapin yan mga kababayan, panoorin natin ang obserbasyon ito si Manong Jason sa tungkol sa impeachment kay VP Sara. Jay, mayong buntag si Almar po ito. Dito naman po Good morning, Almar. Dito naman po sa trial, sir, kasi Impeachment napakita trial. Na, meron ng appearance si NBI Director Matibag at sinasabi noon ng prosekusyon na meron daw pasabog itong si Director Matibag. So far, sir, kumusta Siya ang nasabugan sa mukha mga kababayan. ang inyong assessment dito sa Mayroon pasabog tapos siya ang nasabugan. paglantad na ni Wala. NBI Director Matibag, sir? Diyos ko, walang mga kababayan. Walang laman. Ampaw mga kababayan ang testimonya ni Matibag. Po bang sumabog? Meron. Ang kabubuhan. Dahil, Chismosa. kasi, mahigit na isang linggong dinadramapit no ng Dramatization. House Prosecution Panel na kaya nila yung 5 o 6 ba na witness sila kasi meron daw silang natatanging Matibag. saksi na talagang magbibigay ng malaking kumbaga sa earthquake big one, no? So Wala Puro hearsay mga kababayan. Chismis. ang daming The big one? dito last week pa sapagkat The bangag supposed to one. be last week titistigo na si NBI Director Matibag at ako personally bilang isang dating reporter covering Choppy ang no? talagang anong tawag nito binantay natin sapagkat baka ito na nga no
At nung sinabi niya kahapon, Sabi na, nung ito sa na. direct Ang nuclear daw nila mga kababayan. examination ni kinatuan Para lang watusi. Luistro, Oh, watusi lang. na 100%, no? 100% na siya na sigurado ang kanyang tanggapan ng NBI, meron na silang persons of interest, no? Kumbaga sa simpleng salita ng mga ordinaryong mamayan, na sila'y suspect, no? So, Meron na nung din sila sinasabi niya yun, Tapos, ayaw mapangalanan lang mga kababayan dahil wala pa talaga. Kung meron man, ang tanong namin sa iyo, naimbestigahan mo na ba? Anong sabi? Na-confirm ba? Hindi yun na-confirm mga kababayan dahil kung na-confirm pa, pinisinta na yun nila. nag-aantay tayo na pangalanan na niya sapagkat yun ang pasabog eh. Chismis pala. Unfortunately, Wala. Walang na pala. wala palang pabelo yung kuitis. Dinamita. So, pag Dynamite. dinamita, walang pabelo, hindi sasabog. So, walang sumabog. At Wala nga dinamita talaga. Ang sumabog yung yung hininga ni Matibag mga kababayan na parang humihilik habang nagsasalita. Maririnig mo ang hilik talaga niya mga kababayan. Nahirapang huminga. Sa taba na rin siguro. na ano pang tawag nito, naging frustrating pa sapagkat nung magsimula na yung cross-examination ni Atty. Binluan ng isa sa mga abogado ng Vice Presidente, ay wala siyang kaalaman. Walang kaalaman. Walang personal na kaalaman sa lahat Hearsay ng mga lahat pangyayari. mga kababayan. Dahil wala pa siya Sa kanyang testimony earlier, siya ay pinipiga ni Congressman Luistro. Ay Luistro. tawag nito, marites. No, sa bagong wika o mga kahaka o mga sabi-sabi. Chismis. O sa madaling salita, sa showbiz, ang tawag dyan ay chismis, no? So, that in itself, yung pasabog ay naging frustration, no? Sapagkat hindi siya pwede kasing mambola eh. Dahil they tried, no? They tried na magpasabog tried. using an affidavit. Nakakatawa ng pasabog. Na- Affidavit, hindi nga yun natatawag na scrap of paper lang yun mga kababayan dahil walang notaryo. Hindi rin sworn. Scratch paper. Nung busisiin wala palang pirma. Pagkatapos, bukod sa walang pirma, ito ay walang kinalaman, no? Doon sa kaso na pinaparatan, sinasabing, anong pangalan nito, sangkot dyan sa articles of impeachment. Bago pa man yan, meron pang isang issue na tinalakay nila last week hanggang sa nitong Lunes. Maganda rin pag-usapan natin later siguro, Almar. Sir, nabanggit mo yung affidavit kasi yung niyaketa doon sa prosekusyon na hindi nila alam na yung statement na yun ay galing ba kay Director Oo. Talagang walang kumpirmasyon mga kababayan. Malay natin, si Trillanes lang ang gumawa nun. Matibag or wala ding pirma. At isa rin sa napansin ng Walang notaryo. Hindi sworn statement. ating mga kababayan maliban dun, sir, yung tila parang mali kasi Si Chiswis ang dapat batukan doon mga kababayan. Bakit niya pinayagan? Tapos later pa niya sinabi mga kababayan na mukhang agree na ako na hindi dapat Pero binasa niya. Tapos nang mga kababayan, tapos nang makapagpakalat ng kasinungalingan. Sinira na ang puri ni VP Sara. dumalo si NBI Director Matibag na walang sapina na yun din ang yung highlights, isa sa highlights ng depensa. Sa tingin po ninyo, sir, hindi po ba ito insulto sa batas? Wala Hindi pa rin lang binigyan sabina. sila Oo nga hindi pala pinasabina Voluntaryo lang mga kababayan Ito pala pagmumukha. ng sapat na panahon para mangalap ng ebidensya, para ilatag dito sa trial po, sir. Pero kabaliktaran po yung nangyayari po ngayon, sir. Nangyari. Well, hindi mo natin sila pwedeng pangunahan yung House of Representatives, no? Sapagkat sa kanilang pakilasa sa Batanggay niya si Luistro, Lawaistro. yan di si joke, no? Ngipin. Ang Batanggay niyo ron siguro sa tingin nila, kumpletos ricados na sila. Unfortunately, Pletos Ricardos. sa korte kasi ay hindi po pwede yung
anong tawag nito, yung mga ganyang mga katibayan na walang lagda, hindi authorized. Ang tawag Tapos sabi nila, wise to mga kababayan, sa ICC pwede, hindi tayo sa ICC. Pero, pinayagan pa rin ng kilay yung mga kababayan buwisit. dyan ay basura. Mm. Lalo pa, yung pag naglagay ka ng testigo na walang personal na kaalaman, hindi mo katanggap-tanggap yan sa anumang Parang pinabasa lang ng chismis mga kababayan si Matibag. klase ng korte, kahit nga ho sa sangguniang ng barangay, no? Kahit pa mga kababayan sa sa inuman. Hindi katanggap-tanggap yan. Tawag niya yan, lupong tagapamayapa, no? Hindi po pwede na mag-aakusa ka nang wala kang katibayan. No? At hindi mo pwedeng sabihin na kitang-kita ko yan, pero sinabi lang naman Sinabi. yung nakita. So, Hindi nga nila alam mga kababayan na si Las Cañas talaga ang sumulat nun. Hindi nila nakita na sinulat talaga ni Las Cañas. The more na hindi nila nakita na pinirmahan, the more na hindi nila nakita na pinanotaryohan. Malay mo, napulot lang yan sa inidoro mga kababayan. ganun po ang sa paghanap ng katarungan, mahalaga po yan. Hindi porke narinig mo sa press conference halimbawa ni Congressman Ridon o kung sino man yung tagapagsalita na katulad nila kung dating congressman, ano pangalan nito, yung taga Surigao. Barbers. Barbers. Mm. Tapos Yung mga kababayan, yung isang buaya na naputulan ng paa. isa Buti nga. tatayo Sino nga ba yung animal na yun mga kababayan traidor? ka sa isang Naputulan ng paa na disgrasya. Buti nga sa kanya. tribunal o korte, sabi mong ganito ay nangyari. Tapos tatanungin ka ngayon ng abogado, nandun ka ba nung mangyari yun? Nung sinabi, Wala. Ay, wala po. Ay, hindi pwede kasi para kang para kang marites sa kanto. Hindi lang sa kanto, talagang marites talaga. Nakita at hindi mo pwedeng patunayan sapagkat naibulong lang sa'yo, no? Naibulong ng mga gonggong. Nung araw ang tawag dyan 7 lang, no? Para ka na GMA lang. Naibulong, no? Abayas. Kahapon kasi kung nakinig ka lang during the presentation of the witness nung kay Luistro, Lawaistro. wow, daming alam ni Matibag, no? Ay, puro Pero nung hearsay. magkaroon na ng cross-examination, unti-unting gumuguho. Gumuho ang kinetic energy. Visit talaga ng kinetic energy. Invento na naman mga visit mga kababayan. May threat daw na kinetic energy. Animal. Kahit, Ano na sasabi ninyo mga visit kayo? mga pahayag because natawa nga ako MJ Almar nung kinanong siya kung abogado siya, sabi niya 29 years. Tapos tinanong siya Hindi alam hearsay rule. 130 section 22, no? Refresh Sabi me. niya hindi niya natandaan. Hearsay rule. Number 1 ho yan, ako nung ako yung nagbibigay ng lecture sa GSC, sa Armed Forces of the Philippines, at maging sa Philippine National Police, no? Importante yan na alam mo ang evidence. Lalong-lalo na investigador siya mga kababayan. NBI ha? Tapos, hindi alam na ang rule ng hearsay. Paano ka pala mangalap ng ebidensya? Mga chismis mga kababayan, okay lang, tatanggapin mo, animal. Investigador ka so, paano ka mag-iimbestiga kung hindi mo alam yung hearsay. evidence na kailangan may Kaya mga kababayan, ito na resulta. Ang nangyari, puro chismax mga kababayan. Mga chismosa. personal knowledge. Meron kang personal na kaalaman, ikaw mismo nakakita, nakasaksi doon sa pangyayari. Kung wala yan, Hearsay. hindi po yan katanggap-tanggap sa korte. In other words, hindi pwede ang haka-haka, hindi pwede ang Haka-haka sabi-sabi, gadon. lalong hindi pwede ang chismis na pagdating mo sa hearing ng mga kaso. Sa chismosa. Sir, Mga walang niya. si Presidente, pero ang tinatahak ng prosekusyon ay tila hinahalungkat yung mga previews niya ng mga records, ito sa financial records. Na hindi At naman kahapon, dapat. Napakita din Ay, na nako. lumabas ulit yung video ng sheriff. Tama ba yung ginawa ng prosekusyon na
kunin yung mga nakaraang records ng ikalawang Pangulo, considering na yun nga, 4 na taon pa lang siya bilang isang Vice Presidente, sir? Alam mo, yun nga ang ano rito eh. Kasi ang impeachment trial, sui generis, kakaiba siya, no? Although sinasabi, suppletory yung mga rules of court, ibig sabihin, kailangan na nagagamit, no? Yung mga alituntunin, mga batas, regulasyon, no? Sa naturang pagdinig. And itong ano naman, malinaw naman sa sinasabi la every time they open their mouth, no? Yung mga The prosecutors filthy mouth. and Council of the Prosecutors na ang talagang target nila yung publiko, no? So, the reason na nilalabas siguro nila yan, I can only surmise, na Panira lang. makuha nila yung atensyon ng publiko at hindi baling hindi ka panipaniwala yung sinasabi nila. Matubato. Si Las Cañas. It doesn't have to be true para ano lang, no? Para kumbaga sa sa mga Gen Z, emi-emi lang, no? So, yun Na Gen Z ka nila na. Eme. gawa ngayon, part of their strategy na magoyo nila ang publiko into believing na talagang maraming kapalpakan, maraming hindi karapat-dapat si Vice President Duterte na manatili sa pwesto because meron siyang tinatawag nila kahapon na betrayal of public trust. Tapos, hindi nila in-acknowledge ba kababayan na mataas ang ni VP Sara? Ang rating sa And trust speaking rating. of public trust, alam mo sa philosophy, kasi graduate ng philosophy yata si Director Matibag at iba pang mga abogado riyan Sino ba ang nagbigay ng diploma niyan mga kababayan? Batukan nga na natin. nasa loob ng tribunal, no? From the Tirising nating ulo mga kababayan. from the prosecution. Nagkalat tuloy ang Siyempre, no? I understand is a Estudyante philosophy mo. graduate also sa under pre-law niya. Sinasabi nilang anong tawag nito? Anong pangalan niyan? Betrayal of public trust. Alam mo sa logic, Hindi project, public. kailangan magkatono. Paano mangyayari na may betrayal of public trust when the one being charged or being litigated is continuously gaining public despite trust. the John and the attempt to destroy and disseminate or dissipate her public image. So yan illogical eh. Kumbaga wala sa tono, no? Paano mo Talaga. siya akusahan na Ang walang mga kababayan, wala ng trust ang mga tao. Si Bangag, yan ang betrayal of public trust. Lalong-lalo na mga kababayan na ang daming nabudol. ang betrayal, pinagkanulo yung tiwala ng tao. Siya Pero din ang tao, traitor, si nagbetray sa atin, si Bangag. sinasabi na hindi. Naniniwala kami dyan eh. Kami ay malaki ang aming belief dyan sa Vice Presidente. So itong bagay na ito ay malaki ang kanilang kailangan trabahuin sa Article 2, kung di ako nagkakamali eh. Article 2 pa, hindi pa. Ewan ko kung article of impeachment, pero kung ang subject ay ganoon, kasi sabi si Mr. Matibag ba nagsabi na hindi porke mataas ang Hindi daw follow, Diyos ko Lord. Dahil ang ang survey lang daw mga kababayan, snapshot lang daw ng reality. Anong basihan mo? Yan nga ang basihan nga survey. Huwag nyo sabihin kayo ang basihan. Kung anong sasabihin ninyo, mga gonggong kayo. Kayo na ang truth tellers. ang kanyang trust rating walang betrayal of public trust, no? Kasi lang yan simple lang ikaw, ordinaryong tao ka. Kung Definition lang mga kababayan. Public, meaning people, trust, tiwala ng mga tao. Sa survey, yan din ang tinatanong mga kababayan, may tiwala ka pa ba kay VP Sara? Meron. Siya ang may pinakamataas na tiwala mga kababayan of all, the official. Kaya talagang walang mga sentido common mga kababayan itong mga mga kabangagan. hindi ka naniniwala dun tao sa tingin mo hindi ka mananalig doon. Pag tinanong ka na believe ka ba kay Inday, siyempre sasabihin mo hindi, pero ibang sinasabi ng tao, hindi believe kami sa kanya. Di ba? Parang balintuna, kumbaga sa Tagalog. Balintuna. Alvaro. Sir, balikan ko lang yung video doon sa sheriff at Pati nga yung sa sheriff mga kababayan, hindi na nga pumunta yung sheriff.
Sabi niya, wag niyo akong idadamay dyan sa mga kababuyan ninyo dahil nagkapag-move on na ako. Na maliban sa gusto nilang mapatalsik yung ikalawang Pangulo, gusto rin nilang ipahiya. Kaya nila binilik itong video kahit na hindi pa siya impeachable officer nung nangyari yung insidente na yon. Kasi tingnan mo mismo si Deputy Lead Prosecutor ang nagsabi na ang talagang gusto nila ay anong tawag nito, ma-disqualify na si Inday. No, disqualify si Inday. Kaya nag-submit sila ng Article of Impeachment number 2 na sinasabi lang balahura kung gumasto si Inday at hindi may paliwanag yung kanyang kayamanan kahit daw wala silang anong pangalan nito. Sinabit na katibayan. Walang katibayan. Kumbaga nung sila humihiling ng anong pangalan ito, ng subpoena diyan sa Senate Tribunal ay para silang para silang mga mangingisda. Fishing Ang dala expedition. nila ay dinamita pero wala silang pansindi. So ang hiling nila ay masindihan yung mitya ng dinamita. Walang pabilo. At hindi talaga dinamita ang dala, mga kababayan. Ay tapon sa gitna ng lawa Nagbaka sakali na mayroon silang na ng isda. maraming isda. And Hindi nila alam, mga kababayan, na ang sobrang lalim ng dagat. ang huli na pagpapasabog ng dinamita yan Pwede nga, wala nga laman ang dagat. Wow, dagat, patsing. ay makahagilap sila ng balyena. So yan ang Tapos ang pangalan ng balyena, Nega. Nega ha? Wala kang sinabing ha? Letter N. very purpose. Kasi wala talaga sila na Mega. ipakita ng ebidensya. Wow, dagat. Sana MJ, meron na silang hawak Pero silang hawak, nakuha na nila yan. Yung sa AMLAC, yung sa bangko, lahat. No? Salin. Ang problema, nakuha nila yun sa illegal na pamamaraan. Illegal. Hindi sila allowed. Ngayon, ang ginagawa nila, humingi sila sa Senado, sa tribunal, ng subpoena to justify what they already have para hindi siya na maipresenta nila. Kasi kung ipipresenta nila, wala yung subpoena galing sa Senate, wala yung approval at walang approval ng presidente, hindi po pwede yun. Illegal po yun. So, that's one way of covering what they have illegally done in the House Justice Committee. So, anong tawag nito scheming, so to speak, yung ginawa nila. And dalawang bagay ang nangyari dyan. Number one, when Attorney Sison, kung di ako nagkakamali, Sheila Sison, asked the tribunal, the Senate, a certified true copy because that can be used by them in the future or very soon, no? In filing a anong tawag nito, a case before the Supreme Court, and thus may be declaring what has been done as unconstitutional, no? Kasi nga malinaw ang anong tawag dito, ang sinasabi ng batas. And mind you, MJ Almar, ang batas sa bank secrecy law ay gawa mismo ng Kongreso. And the last amendment to those particular laws were done in 2021 na karamihan ng mga nakaupong senador ngayon ay miyembro. At sila mismo nagsabi, hindi pwedeng may exemption. So kung hindi pwedeng may exemption, silang gumawa ng batas, bakit nila ngayon ini-exempt? So yun ang ultra beres anong tawag nito? Nag-uumpugan, no? Gusto mong bigyan sila, binibigyan mo sila ng subpoena, para nang sa ganon ay ma-exempt sila doon sa ginawa mong batas, and yet ikaw yung gumawa ng batas. So I was waiting for that during the argument. Although binanggit ko, hindi niya alam mo, malumanay magsalita yung dalawang abogado, si Jokno at saka si Pua. Pero kung ikaw you don't have to be a lawyer to know that, you are the lawmaker. Sabi nga ni Senator Soto, 29 years. Tama ba yun? Na tagagawa siya ng batas. Ikaw pala tagagawa ng batas. But ngayon, ini-exempt mo siya sa batas na ginawa mo. So, yan ang isang tanong. So, kaya nakakaaliw na manood, makinig dyan sa impeachment trial because natututo ang mamamayan, no? Ng mga bagay-bagay
na dati-dati ay hindi niya sukat-akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon to be educated on the legal ramifications of the goings on within the Senate Impeachment Tribunal, MJ Almar. Opo, ano po ang monitoring ninyo sa information divide sa lahat po ng mga media entities na nagbabalita hinggil po dito sa, lalo na yung mga headline, no? At yung mga perceptions na lumalabas po that is causing a way sa ating mga kababayan to think po kung ano ang kanilang paniniwalaan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Well, so, sa monitoring natin sa iba't ibang media platform, nakatutuwa ng radio and television, yung kung tawagin nung panahon ng martial law ay mga mosquito media outlet, ang bukod tanging tumatangan o nagbo-broadcast nitong ginaganap na impeachment trial sa Senate Impeachment Tribunal. And then of course, yung mga independent media practitioners, pati yung mga vloggers na nagko-cover nito via the new media platforms, sa YouTube, sa Facebook, sa Rumble, sa X, sa Instagram, ganun din sa TikTok at iba pang platform, no? So far yun ang nangyayari, except for yung mga major networks, wala talaga. Snippets during their news pero kakapraso. So, mahirap kasi pagdating sa mga ganitong klaseng coverages na kapiranggut lang ang gagamitin mo sa yung mga news program kasi magkakaroon ng mga mali-maling context, no? Kasi edited na nga, adulterated na. But thanks at nariyan yung katulad ng SMNI, Net25, yung iba pang mga maliliit na media outlet pero may mga malalaking followers. At siyempre yung mga cable operators na dinadala yung mga ganitong klaseng coverages sa MJ. Sir, sa mga nagdaang panahon, 90s, 80s, 70s, no? Tapos early 2000s, TV is king kasi. Number one na pinagkukunan po ng impormasyon ay ang ano pong mga balitang lumalabas sa telebisyon. Iba po ang panahon ngayon dahil sa tindi po ng pag-advance ng teknolohiya na impormasyon po ay minsan overload na eh. Mamimili ka na lang kung kanino ka maniniwala. Anong kaibahan, sir? Nung panahon po na TV was king at ngayon pong panahon ngayon na matindi ang social media use? Malaking pagkakaiba. Although noon, nung 70s, early 70s, no, before martial law, as free as today, no? Ang kaibahan lang ngayon sapagkat merong direct access ang mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga tablets, ng kanilang mga Android phones na nakatutok dito sa anong pangalan nito, sa coverage. At saka, ang isa pa, yung mga dating dyaryo na kumukover dito, naglagay na rin sila ng kanilang platform, no, new media platform, at sila rin ay kumukover na ng live. So, hindi na sinusulat lang ng reporter kung anong observation siya, kundi yung mismo, no? Example, Inquirer, Manila Bulletin, Philippine Star, Tribune at iba pa, no? So, itong, sabi ko nga, malaking kaibahan sapagkat almost 100 million Androids are attuned, no? Dala-dala mo kahit nasa bus ka, nasa palengke ka, nasa opisina ka. So, hindi katulad noon na malalaman mo lang ito kung kumakayod ka pag uwi mo ng bahay at makakapanood ka ng news, no? Ngayon kasi, kahit anong ginagawa mo, kahit na nga nasa Bukirin, namomonitor namin lahat ng aksyon dyan sa Senate Impeachment Tribunal, MJ. In short, wala pong monopolyo ng impormasyon, Sir Jay. Wala hindi na po pwede kasi yung dati, kung tawagin sa crisis management na controlled environment, ibig sabihin, pag wala kang pwede mong gumawa ng paraan para hindi marinig ng tao, hindi masubaybayan, hindi na pwede. Kasi wala kang control doon sa
halimbawa, yung isang tao may hawak na Android, ang dami niyang choices pagka nagbukas siya ng Facebook, nagbukas siya ng X, kung ano man, wala kang control doon. So, malaya niyang napapakinggan kung ano yung impormasyon na nakakarating sa kanya, MJ. So do you think yung pong ito yung pong kawalan ng information gap ngayon sa mga Pilipino, do you think nagre-reflect yan sa survey? Betrayal pa ba Malaki, sa hinaharap? malaking bagay kasi tingnan mo na lang yung dati nakukontrol pa kasi pagka kumuha ka ng mga crisis managers, kumuha ka ng mga PR firms, pwede kasi nilang ito yung impormasyon pabor sa kanilang kliyente, in this particular case, kunyari, the administration. No? Ngayon kasi kahit anong gawin mo pang ganon, even if you get black and water, mga international PR group o kaya kahit na yung mga crisis manager dito na lang, halimbawa, inamin naman ng presidente ito na libu-libong troll army ang kanilang kinuha, no? Kasi nga noon kailangan nila, no? Wala hindi na makontrol. And reflection sa mga survey mismo ng pag-aaral pananaliksik ng Pulse Asia, Social Weather Station, Publicus Asia at iba pa, no? Na mga legitimate study groups, lumalabas talaga kung ano yung tunay na damdamin ng ordinaryong Pilipino. And makikita mo naman from a -7 to -27 to -49, 59, reflective na, no? Hindi mo na pwedeng i-control ang narrative even, no? Sa mga araw-araw na pakikinig, pagsubaybay ng mamamayan. And ang maganda pa rito ay interactive ang proseso sapagkat yung tao mismo nakakapagkomentaryo, nakakapagpadala ng anong pangalan ito, ng kanilang saloobin. And I'd like to congratulate yung mga tauhan nyo dyan sa SMNI sapagkat nanonood kami sa inyong mga broadcast. Hindi lamang yun, pati na yung ginagawa nyong pagkuha ng iba't ibang tunog, no? Iba't ibang boses ng mamamayan, iba't ibang larangan ng buhay. At hindi lang yun, gusto ko rin parating sa inyo, hapon galing ako sa isang palengke dito sa Davao del Sur at isa pa doon sa North Cotabato. Tuwan-tuwa sila sapagkat yung mga hindi nakakapanood ng live, meron silang chance sapagkat nagkakaroon ng replay, no? Bukod dyan, yun nga, pag nasa new media platform ka, pipindutin mo lang yung YouTube channel kung saan mo gustong manood, nakakapanood ka, MJ.